Sa pagsali sa Isabuhay Tournament, alam naman natin na malaking commitment ito para sa mga MC na sasali dito. Dahil kung gusto nilang makatungtong sa finals, kailangan nilang maging preparado sa 4 na laban. Hindi natin pwedeng i-compare ang laban ng non-tournament battle sa Isabuhay. Dahil sa Isabuhay ay ramdam talaga ng mga MC ang pressure at expectation ng mga tao. Kaya hindi rin maiiwasan ng iba na magkaroon ng stutter o kaya naman malalang choke sa laban. Sa content natin ngayon ay naglista nga ako ng top 10 worst choke na nangyari sa Isabuhay Tournament. Binas ko lang ang ranking ko sa kung gaano ka-crucial at kalala ang naging stutter o choke sa kanilang laban. Ang ranking na ito ay base lang din sa preference ko, kaya kung hindi kayo agree ay i-comment nyo na sa baba ang inyong opinion. Comment nyo din kung meron akong nakalimutang laban. So tara, simulan na natin. Number 10, Marshall Bonifacio laban kay Beatroom noong Isabuhay 2024. Isa nga ang laban na ito sa pinaka-anticipated para sa tournament dahil dalawang high caliber MC ang maglalaban. Pero hindi nga na-meet ni Marshall Bonifacio ang expectation ng mga tao para sa kanya nang mag-choke ito sa unang round ng laban. At naapektuhan na nito ang kanyang performance all 3 rounds. Wala na nga siyang malinis na round para sa laban na ito dahil puro siya stutter at choke na nakasira sa kanyang performance. Abot niyang heights. Para mag-sell, aktivistang ang gusto mag-oil price hike. You're in the wrong life, bye! Aktivistang... Number 9, EJ Power vs GL para din sa Isabuhay 2024. Para sa akin, masasabi ko na isa ito sa pinaka-crucial na choke para sa listahan na ito. Dahil isang panalo na lang ang kailangan ng dalawang ito para makatungtong sa finals ng tournament. Naging style clash nga ang naging laban ni EJ Power at GL. Nagpakita sila ng parehas na e-game na performance, kaya naging dikit ang kanilang laban. Pero nagkaroon nga ng crucial choke si EJ Power sa kanyang round 3 para mabigyan ng lamang si GL para sa laban na ito. Tingin mo uubra? Putang ina mo. Tanggalin natin yung laro sa salita at mga concept. Mapunta naman tayo sa number 8, ang laban ni Poison 13 kay Luxuria noong Isabuhay 2022 semifinals. Hindi man siya sobrang matagal na choke, pero masasabi natin na isa ito sa pinaka-crucial na starter sa tournament dahil semifinals ng Isabuhay ito. Sobrang crucial talaga ng choke dito ni Poison 13 dahil dikit lamang ang naging laban nila ni Luxuria. At syempre mabibigyan dito si Luxuria ng slight edge dahil mas consistent at malinis ang naging performance niya. Bukod sa maraming fans ang gusto mag-advance si Poison 13 para sa laban na ito, magiging solid din sana ang magiging bakbakan nila ni Pistolero sa finals ng Isabuhay 2022. Yan niyabang mo! O sige, sa'yo na yan! Pati yan niyabang mo! O sige, sa'yo na yan! Tangina mo! Pati yan niyabang mo! O sige, sa'yo na yan! Wait lang. Pati yan niyabang mo! O sige, sa'yo na yan! Pati yan niyabang mo! O sige, sa'yo na yan! Paano nasabing iba to? Number 7, ang choke ni Smaglas laban kay M-Site. Masasabi natin na hindi ito pinakamalalang choke sa list na ito, pero para sa akin, isa ito sa unfortunate event na nangyari sa Isabuhay Tournament. Dahil kung titignan natin ang lineup ng Isabuhay 2016, makikita natin ang matagal ng dream match ng mga tao. At ito nga ang laban ni Smaglas at Looney sa 1v1. Kaya malaki ang expectation para sa dalawang ito na mag-advance sa finals para mangyari ang kanilang laban. In hindsight nga, ito lang talaga ang naging chance nila na maglaban sila para sa 1v1. Kaya nakakalungkot na nag-choke si Smaglas sa first round ng Isabuhay para malaglag at hindi niya makalaban si Looney. Na alam naman natin na pumasok sa finals matapos nitong talunin si Tipsy D sa semifinals. Ang artist din na sariling jingle niya sa kampanya. Putangina mo. Kahit mo sa amin naninong hilaw, ang iyong mga napiling bitaw, magiging litaw na sa battle o kantatang ina mo, walang espesyal sa pagiging ikaw. Ha? Pero sige, isa ka lang pasikat. Isa ka lang masyadong pasikat. Isa ka lang atat na mat. Putangin na mo.
Masyado ka lang atat mapalapit sa liwanag. Number 6, Balakid versus Poison 13. Isa sa pinaka-inaabangan na laban ng tao noong parehas sila mag-advance sa second round. Heavily favored at expected to perform dito si Balakid matapos niyang i-bodybag si Marshall sa first round. Kaya hindi inaasahan ng fans na hindi na ibigay ni Balakid ang kanyang best para sa laban na ito. Dahil for sure kung parehas silang A-game, ay hindi malabong maging Battle of the Night contender ang laban nila. Pero nagkaroon nga ng malalang stutter at choke si Balakid sa laban na ito, na kahit si Poison 13 ay na-disappoint dahil hindi niya nakalaban ang handa at classic na Balakid. Proud na proud sa wala raw pandaraya. Taktika lang. Mokojin. Proud na proud. Halatang halata na talagang sobra na tong 13 sa pang-11. Next, number 5 ay ang laban ni Zack Maestro kay Delo noong Isabuhay 2015. Kung titignan natin on paper ang laban ni Zack Maestro at Delo, ay for sure ay mag-e-expect tayo ng mataas dahil isa sa pioneer ng liga na lalaban sa isa sa pinaka-technical at magaling sa bars na si Zack Maestro. Pero hindi nga naging maganda ang kanilang laban matapos magkaroon ni Zack Maestro ng maraming stutter. Malalaman agad natin na hindi 100% preparado si Zack Maestro dahil sa round 1 pa lang ay nagkaroon na ito ng choke. Although may mga pumapasok siyang malakas na punchline, hindi naman naging malinis ang kanyang performance all throughout the battle. Sa huling round niya nga ay parang nakakaawa na dito si Zack Maestro dahil parang hindi na interesadong makinig sa kanya ang mga tao. Sobrang ingay nga ng crowd sa round niya at hindi na rin siya komportableng ibitaw yung mga verses niya. Bigat. Oh shit. Bigat mo na kalaban. Dali lang. Oh. Tuloy ako. Or... Wait lang. Sige. Sabi. Time. At ngayon naman napunta tayo sa top 4 ng listahan na ito. Sinyo laban kay Aklas. Sa semifinals ng Isabuhay 2013 ay nakalaban Sinyo si Aklas. Ito rin yung kapanahunan ng pag-angat ng pangalan ni Sinyo. Tuloy-tuloy sana ang pag-arangkada niya sa tournament pero nagkaroon nga ito ng choke sa second round na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Hindi niya nga nabanggit ng maayos ang kanyang written at sinabi niya na lang na ang respeto niya ay na kay Zack Maestro. Para sa akin, isa ito sa pinaka nasa taas ng what if moment sa Isabuhay tournament. Malaki nga ang naging significance ng laban na ito dahil kung hindi nag-choke si Sinyo at na-perform niya ng maayos ang kanyang material, posible sanang magpatuloy siya sa tournament at mag-advance sa kauna-unahang Isabuhay finals ng flip top. Na ang kakalabanin niya naman ay si Balakid. Kaya kung hindi siya nag-choke at umabot ng finals, ay nagkaroon sana at nasaksihan natin ang Sinyo versus Balakid na maituturing na dream match para sa mga ibang fans. Nakalimutan ko na linya ko, putang ina ka kasi. Yo, sabi nila, walang taong bobo. Anong feeling mo? Kasi nung bago ka ba? Fuck! Di ko na alam ang aking sasabihin. Mukhang ngayong gabi ako yung tatalunin. Punta naman tayo sa number 3, Abra laban kay Pistolero. Ito yung klase ng choke na masakit dahil malaki nga ang expectation sa material ni Abra. Pinakita niya nga sa kanyang first 2 round na there's level to this after niyang talunin at i-dominate si Invictus at Poison 13. Paglapag pa lang ng lineup para sa 2018 Isabuhay tournament, ay malaking storyline na ni Abra at Shehi ang inaabangan ng mga tao. Kahit mismong si Shehi ay halos laging binabanggit na si Abra ang gusto niyang makatapat sa finals. Kaya malaking what if siya para sa mga fans dahil ito talaga yung pinaka-inaabangan ng mga tao para sa tournament na ito. Na magkaroon ng rematch si Shehi at Abra habang pinaglalabanan ang championship ng Isabuhay. Yung gripo, tas tsaka ka pa po esdo. Yo,
Yo! Ano yun? Bubuksan mo na lang yung gripo, tapos tsaka ka pa pwesto. Tangina nito. Pukin ng ina mo. Pasensya na, pasensya na. Ang ina. Ina. Time. Number 2, Romano laban kay Batas sa Isabuhay 2015 Finals. Para sa akin, isa ito sa pinakasayang na moment sa karir ni Romano dahil sa Isabuhay Finals mismo nangyari ang kanyang choke. Marami pa namang nag-e-expect sa kanya na sumabay at makipagbakbakan laban kay Batas. Dahil bago pa siya makatungtong sa finals, ay sobrang lalakas na performance niya ang pinakita niya sa mga tao. Mga bigating MC at future champion ng Isabuhay Tournament ang tinalo niya sa kanyang first 2 round na sina M-Sight at Pistolero. Sa dalawang laban na ito, nagpakita siya ng all-around performance kung saan kahit rebattles ay hindi siya nagpatalo. Pagdating naman sa semifinals ay tinalo niya ang isang flip-top legend na si Delo. Kaya nilagay ko to sa number 2 dahil high stake nga ang laban. Dahil hindi ito quarterfinals, hindi semifinals, kundi finals ng Isabuhay at main event ng Ahon. Sa sobrang lalangan ng choke at hindi naging maayos ang performance ni Romano, ay nag-uwian nga ang mga tao sa rounds niya. Game! Ang ina, ayun kasi! Papi you, man. Ang ina mo, sino ka man? Step pa yan, papi ka. Time na. Sobrang bigat nitong dura sa iba. Nag-uwian ng mga tao. Hoy! Makinig kayo! Tangina, kasalanan mo yan! Number 1, Rapian vs Kilan. Pinakamalala at pinakamahabang choke sa listahang ito. Kung napanood mo ito ng live ay ramdam mo rin yung pagkakaroon ng disappointment ni Rapian sa kanyang sarili dahil sa kanyang performance para sa laban na ito. Dahil hindi lang isang maliit na stumble ang nangyari, na hard choke nga si Rapian sa unang round niya pa lang at malaki ang naging epekto nito sa naging round 2 niya. Dahil naging dragging at bumaba na talaga yung energy ng performance ni Rapian. At pagdating naman sa round 3, dito na nangyari ang pinakamalalang choke sa tournament ng Isabuhay. Pagtapos ng kanyang rebat, ay halos literal na wala na siyang nasabi. Dumating na lang din sa punto na pinatigil siya ni Enigma para tapusin ang kanyang round. Tungwa! Tas puro tartar tungwa! Ah, fuck. Ang dami ng flak, puro tartar tungwa! Fuck. Puro tartar tungwa! Yan pero okay lang. Game? Yeah! Fuck. Ano nangyari? Ito na kayo. Hindi mo. Hindi mo na mapapaya. Marami ba yun? Nakarating ako. Boss, teka lang. Mabilis na. Isang minuto rin. Teka lang, boss. So ayun lang mga boss. Agree ba kayo sa naging ranking ko para sa listahan na ito? Comment down below lang mga boss. At huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para sa aming channel para maging updated kayo para sa i-upload naming video.